guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, doon po sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po at nag-subscribe po kayo. Doon din po sa mga cross-watcher, maraming salamat din at naligaw po kayo. At gusto ko lang po ipaalam sa inyo, hindi po kayo napunta dito sa aking YouTube channel by accident. Okay? Dinala po kayo ng gabay nyo dahil malamang merong mensahe. Okay? May kailangan kayong malaman. At gusto ko pong sabihin sa inyo na talasan nyo na lang po ang inyong intuition. Okay? Para malaman nyo kung ano ba ang mensahe ng inyong gabay. At nandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo. Mahatiran kayo ng mensahe. Dahil ako po ay Spirit Guide Messenger. Okay? So, nang sa ganun po yung mga mensahe na marireceive nyo during ng aking reading at maisaayos nyo yung inyong buhay, yung inyong relasyon, yung samahan nyo sa inyong pamilya, sa inyong karelasyon, sa inyong asawa. Okay? Ganon din sa mga tao sa kapaligiran nyo. At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at mahil nyo po ang inyong mga sarili. Okay? At unahin nyo po muna ang self-love. I-heal nyo muna ang sarili nyo bago kayo mang-heal ng ibang tao. Okay? Lalo na sa mga light worker, mga starseed, indigo children, star children, sari-sari po yan, Okay? So, ngayon po, ang reading natin is yung inyong buhay pag-ibig, So, move on po tayo sa ating reading. Gemini, may lumabas na, di pa nga ako tapos Di pa nga mag-start pa nga lang, sige. Gemini, ikaw, bumaba tuloy yung tension ko. Ikaw ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin kung ano yung enerhiya na pumapalibot sa iyo at meron na tayong barahang biglang lumabas Sige, siya na lang. Okay, alamin natin. Uy, ang dami. Okay, sige. Siya na lang. Tapos, kuha tayo dito. Unahin natin yung enerhiya na pumapalibot sa iyo, Love reading ito Gemini At kung anong lalabas, aalamin natin. Dire-diretso tayo kung ano yung maaaring nating itanong sa ating baraha. Base sa mga unang barahang lumabas, Alamin natin yan. Ano naman kaya ito nakatago? Assurance. Ang dami. Assurance and then at tingin ko sa'yo, independence ka. Baka sobrang nasa tamang edad ka na. Sobra, meaning, baka ikaw yung tipo ng Gemini na nakapag-retiro na. Retiro na siguro sa trabaho. Yung iba sa inyo, may pera ka. Mayroon kang diamond dito. So, may ari-arian ka. Malamang matalino ka sigurong Gemini, maparaan. Madiskarte. Nag-work hard ka para matamo mo yung kinalalagyan mo ngayon. Gemini. And, baka yung iba sa inyo, sinasabi mo, oo, madam. Yan na palagi ko na nakikita sa inyong mga comment. Oo, Madam Aiko, ganyan. May pera ako, pero wala naman akong asawa. Malamang yung iba sa inyo. Naghahanap kayo. Ganito ang gusto nyo. Ito ang hinahanap nyo. Meron kang pera, may ari-arian ka, pero wala ka nito. Which is mukhang sa ngayon ang iyong pumapalibot sa iyong enerhiya.
you're longing for this. Yung ganitong klaseng sitwasyon. Yung ganitong klaseng samahan. Karelasyon. Kaya masasabi ko meron kang pera pero wala ka namang asawa. Depende, maaaring hiwalay ka or baka yung iba sa inyo naging byuda na, sumakabilang buhay na siguro ang inyong asawa, sa kung anong kadahilanan. Pero yung iba sa inyo, naghahangad kayo na meron kayong makakasama na sa pagtanda nyo. Kaya parang sinasabi nyo, oo nga, may pera ako, may trabaho ako. Kahit na sabihin mong, hindi pa naman ako ganun katanda, ma'am. Siguro ba sa inyo. Pero, hindi ka nga ganun katanda na sinasabi ko na parang retired ka na, pero ang meron ka, pera. Meron kang sigurong stable na pera, may ari-arian ka, may kotse ka, may bahay ka, napasa kamay mo siguro yan. Hindi ko alam kung paano mo napasa kamay yan. Kaya, ang masasabi ko, yung iba sa inyo, mas nag-focus kayo sa ganyan. Kaya, siguro nung bata pa kayo, more on busy kayo sa pag-aalaga sa mga bata, busy kayo sa pag-focus sa inyong career, meron siguro kayong ibang prioritize, kaya nakalimutan nyo na kailangan ko pala ng karelasyon. Para ngayon, na-realize nyo, parang ako lang mag-isa. Yung ganun. Wala akong, paano na lang pag tumanda ako. Parang ganun, So, ito ang hinahangad mo dito, Gemini, nakikita ko. Ang akala mo siguro, before, hindi lahat, pasensya na. Before, akala mo siguro, money is everything. Parang mas nahumaling ka sa material na bagay. Siguro sinasabi mo, kasi may pinag-aralan ako or may kailangan akong buhayin, meron akong responsibilidad, merong etc. Blah, blah, blah. Dahil ang mensahe sa ng baraha, kung ano ang tinanim mo, dahil puro puno yan, kung ano yung tinanim mo dito, yun ang aanihin mo. Kaya malamang, nagtanim ka sa career mo, doon ka mas nag-focus sa mga material na bagay, doon ka nag-focus, hindi mo na naisip yung future mo dito. Mas gusto mo yung pera, mas gusto mong, yun ang aanihin mo. Yung time na yun, future ang inaan mo. Ngayon, naandito ka na. Inaani mo na ngayon yan, na sinet up mo sa mga nakaraang ilang taon. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Pero yung iba naman sa inyo, let's say meron kayong karelasyon, pero wala naman kayong ganitong klaseng wala. Diba? Ang gandang tingnan nilang dalawa. Huwag nyo nang intindihin itong meaning, yung picture na lang mismo. Wala kayo nito. Meaning, wala. Pagdating sa kama, wala. Malamang iba sa inyo, mag-asawa kayo, nakasulat, syempre may pinirmahan kayo, mag-asawa kayo ngayon. Pero yung pagiging mag-asawa nyo, pagdating sa kama, wala yun. O yung ibang Gemini, naghahanap ka talaga ng pansariling kalayaan. Maaaring siguro sinusuportahan mo ang sarili mo dahil sa meron kang nais na mata mo. Baka siguro, yung iba, bata-bata ka pa, or mas more on dito ka. Dito gumugulong ang iyong enerhiya. Hindi lahat. Yung iba. So ngayon, yung iba sa inyo, malamang na hindi nag-work yung inyong relasyon. Kahit na sabihin mong mas ka dito, natapos yung ganitong init. Pero bottom line, wala kayong naging kinauwian. Kaya alamin natin yan. Bakit natapos ang inyong samahan? Kuha pa tayo dito.
Nakalimutan ko uminom ng tubig. Sabi ko, inom ako. Magbe-break muna ako. Dire-diretso na tayo. Kasi katatapos ko lang kanina ng reading ko sa client ko. Nag-video call kami. Tapos, sabi ko, ay, o nga pala, mag-upload pala ako sa, sa YouTube. Nakalimutan ko uminom ng tubig bago mag-shoot. Excuse, ha. Ayan. May ambulansya na naman. Oh, flower power. Power of empathy. Blending with spirit. And time devotion. Time devotion. Parang ang hirap ng parang mo. Paano ang validation dito? Akit lang muna ikaw dito sa taas. Okay. Masasabi ko na ikaw mismo ang umiiwas dito. Umiiwas ka. Baka yung iba sa inyo, hindi naman kayo mag-asawa, nagliligawan stage pa lang kayo, or meron kang nataypan, kaya iniiwasan mo to. Or yung iba sa inyo, sadyang pabaya ka lang talagang tao. Kaya malamang, hindi nyo namamalayan, itong person na to, valuable pala to sa inyo. Ito pala yung binigay sa'yo ng universe. Pero, hindi nyo naramdaman. Meron sa inyo yung iba, binigay sa inyo ito ng universe, eh. Malamang yung iba sa inyo, bata pa kayo, hindi yun yung iba naman sa inyo, laging karelasyon nyo to, and then syempre nagsama kayo, baka bata-bata pa kayo na nagsama nung time na yun, tapos ngayon kayo na natirang mag-isa, ever since wala kayo naging karelasyon. Pero kung ano man ang sitwasyon ng meron kayo, ano man ang edad na meron kayo, kahit kada sabi ko, baka iba sa inyo naging biyudo, kahit ano pa, still binigay ito sa inyo ng universe. In-offer sa inyo ng universe yan. Gemini, explain ko lang, may mga tao na kapag sinabi na binigay ng universe sa'yo, ang akala nila kasi positibo. Ang akala nila, ay, swerte ko yan. Ay, soulmate ko yan. Ay, twin flame ko yan. No, hindi. Nagkakamali po kayo. Okay? At yung explanation na to, dito lang sa aking YouTube channel nyo makukuha yan. Dahil ako ay psychic medium. Dahil tunay akong tarot reader. Kaya marami na po ako naging kliyente. Marami na po, dito po ako nakabase sa Japan. Online fortune teller po ako dito. Kaya, sorry yung mga personal name ng aking mga kliyente, mga sikat na tao, mga may kaya sa mga edukado, yung personal name nila hindi ko po ilalantad. Dahil syempre dito sa Japan, importante yon. Pero yung mga experience ng client ko, which is pinapayagan ako ng Panginoon din at ng aking mga kliyente na i-share sa inyo. Okay? So ngayon, majority talaga sa mga tao, yan ang iniisip. Ang akala nila talaga swerte. Ang tawag dito, dahil galing nga sa universe, yun ang akala nila. Pero hindi. Positibo man or negatibo, baka yung negatibo, in a way na kailangan mo kasing matuto. May kailangan ka, life lesson mo yan eh. Kaya ibabato sa'yo yan ng universe para magkaroon ka ng matuto ka. Ganun po yun. Dahil naandito tayo sa mundong ito, nag-reincarnate tayo dahil meron tayong karma, trauma, trap tayo sa mundong ito. Kaya pabalik-balik tayo. At yun ang kailangan nating malinis, matutunan. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ, di ba? Righteousness. At sinasabi rin ni Jesus Christ sa kanyang Biblia
Na which is ako, empleyado po ako ng langit, ano? May kakayahan po akong kumonekta sa spiritual realm. Magagawa mo lang yan kapag mataas ang vibration mo. At yun ang gusto kong mangyari sa inyo, Gemini. Mataas nyo ang vibration nyo. Ano? Lalo na yung iba sa inyo, nakakaranas na kayo ng spiritual awakening. Nakakaranas na kayo ng dark night of the soul. Ano? Yung iba sa inyo, na-open nyo ng third eye nyo, pero ligaw kayo. Ano? Takot ng nauwi kayo sa anxiety kasi kayo lang mismo nag-open ng nyo, gaya-gaya lang kayo, hindi nyo alam yung tamang pamamaraan. Ano? So, pag sinabing binigay sa iyo ng universe, automatically, isipin mo na, uy, ano ba ang life lesson dito? Ano ba ang kailangan kong matutunan dito? Dapat ganun agad ang inyong mindset. Okay? Gemini, sana na-get mo yan. Then, yung ibang Gemini, kaya siguro natapos din ang inyong samahan, dahil sa meron kang winaldas na pera dito. Naging, baka ikaw ang nagwaldas. Kaya, malamang na nauwi kayo sa hindi maganda. Or baka, yung person mo, winaldas yung pera na pinagpaguran mo. Pwede rin vice versa. Kayo nang bahala mag-adjust, yung gender nyo, yung edad nyo. Okay? So, malamang yung iba sa inyo, naglabasan kayo dito ng sama ng loob. At hindi nyo matanggap ang inyong mga pagkakamali ng person mo, or pagkakamali mo. At kung magkakaroon naman kayo ng patawaran, tingin ko, may isaayos nyo naman yan. Para makapag-move on kayo sa positibong kabuhayan nyo. Yan ang nakakita ko. Pero Gemini, huwag ka mag-alala. Kasi, alamin natin sa barahan natin, kung natapos na yung relasyon mo, baka yung iba sa inyo. So, alamin natin kung, lalo na kung ikaw ang Gemini, naghahanap ka ng panibagong person, kasi nga malungkot ka, gusto mo ng ganitong klaseng samahan, So, baka meron ba darating, ganyan. Marami ka kasi na babasa ng mga comment nyo na wala bang darating sa akin bago, ganyan. So, ngayon tatanungin natin. Aalamin natin kung anong katangian ng future love partner mo. O yung iba sa inyo, kung meron man kayong person ngayon, alamin din natin yung katangian. At kung kailan kayo magtatagpo, kung anong lalabas sa barahan, yun ang hahatid ko sa inyo. Okay? Aalamin natin yan. Pa tayo dito. Open ko sana siya. Siya na lang. Nalito. Okay. Open the sesame. Expansion. And then trust your own understanding. Tapos, flirt. Extend your light-hearted energy to others very soon. Clarity, decide what you want so that it comes to you now. Ang dami natin baraha. Ang daming validation. Grabe. Healing families issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Okay. Isa sa masasabi ko, ang future love partner mo, ay malamang yung karelasyon mo ngayon. Siya talaga ang lover mo. Siya talaga ang para sa'yo. Wala ka lang alam dyan. Hindi ko sinasabing soulmate mo, pero masasabi ko itong, kung yung iba sa inyo na Gemini, may ka-partner ka, tapos sa tingin mo, hindi kami magkasundo, ganyan. No, magkakasundo kayo. Ang kulang lang kasi sa inyo, siguro mga ego, matataas ang ego nyo. Siya na ang magiging, ang masasabi kong future partner, masasabi ko na siya yung magiging asawa mo or magkakaroon kayo ng anak, siya ang magiging karelasyon mo talaga ng pangmatagalan. Kung dati nag-aaway kayo or naghiwalay na siguro kayo,
babalik ito sa'yo at magiging kayo ulit. Hindi lahat yung iba. Ito yung dati mong karelasyon na mag-flirt ulit siya sa'yo and then kailangan yung magkabati. Baka merong mga pamilyang dahil sa nag-away kayo, kasalin na yung mga pamilya sa kabila, pamilya dito. So, mayroong mga issues, maraming, kasi kailangan talaga healing family issues. Then, babalik ito sa'yo very soon. Very soon. Very flirty. Mag-flirt ito sa'yo. At tingin ko naman, tatanggapin mo to. Tatanggapin mo siya. At kailangan tanggapin mo. Malamang na yung enerhiya na papalibot sa'yo, hindi mo mararamdaman, pero tatanggapin mo tong person na to. Yan na nakakita ko. Masasabi ko na may similarity din naman kayo sa ugali. Kaya, Gemini, walang perfectong tao. Okay? Huwag kang maging perfectionist na Gemini. Baka yun ka. Or baka ikaw yung type na Gemini na hindi marunong magpatawad. Alam mo yun? Niloko niya na ako. Ginawa niya na ako ng ganito. Blah, blah, blah. Tapos ayoko na. No, hindi. Nagkakamali tayo. Walang perfect. Kahit na sabihin mong ayaw mo na sa kanya, papasok ka sa panibagong sitwasyon, thinking ko, pareho rin. Mauuwi ka rin sa kung anong drama, kung anong ewan. Hindi ko sinasabing magiging happy ending ka, yung iba sa inyo. Pero itong person mo, ito ang magiging future love partner mo. Okay? Kaya kung bumalik yung past person mo, nag-flirt siya sa'yo, then heal nyo na ang isa't isa. Okay? Forgiveness na dito dapat. Dahil pareho rin naman kayo na ugali. Kung nagkakamali siya, nagkamali ka rin. Walang tama sa inyong dalawa. At ang kailangan nyo lang para mag-work ang inyong samahan, self-acceptance. Tanggapin nyo ang ugali nyo. Ugali niya, ugali. Ito, acceptance of love. Ayan. Ayan. At siya kasi ang future true love. So, hindi naman true love as in twin flame or soulmate. I'm sorry, excuse. So, kailangan tanggapin nyo ang isa't isa. Tingin ko, pagka inamo ka naman ito, nag-flirt siya sa'yo, tingin ko naman, syempre, kikiligin ka rin. Kaya, tatanggapin mo rin yan. Yung iba sa inyo, And, yung ibang Gemini, itong future love partner mo, maaring itong sa buhay mo nito, ilang beses na siyang niloko, or ikaw mismo ilang beses kang naloko o niloloko rin, pinagtaksilan, or baka siya rin mismo nagtaksil siya, itong person mo. Meron nga kayong similarity dito baka yung iba sa inyo, Then kaya itong person mo, bigo ito. Meron siyang frustration, meron siyang hinanakit, meron siyang puot, nadala-dala. At malamang na hindi nila napaglabanan, yung kanilang mga damdamin, Kaya itong future lover mo, future partner, malamang na yung iba sa inyo diborsyado. At or hindi man diborsyado, depende kung saan bansa, Kasi sa Pilipinas, annulment, 'di ba? Wala naman divorce, pero annulment pwede pa rin magpakasal pag annulment, 'di ba? O yung iba sa inyo hiwalay lang. Let's say ang katangian ng person na to, hiwalay, meron siyang dating ka-live-in partner, pero hindi naman sila kasal, pero may anak, may naging karelasyon, Kaya kapag nagtagpo kayo nito, meaning ready na siyang mag-flirt, handa na siyang pumasok ng panibagong kasi tapos na siya, nadagpasan niya na yung healing issue sa kanyang buhay. Maaaring magkaroon siya ng pamilya, nagkaroon siya ng anak. Kumbaga nagkasundo na sila na let's say hindi nga sila kasal pero may anak naman, o sige parang susuportahan ko yung mga bata, ganyan. So malinis siyang mag-flirt sa'yo. Yung iba hindi lahat. Kaya by the time na mag-meet kayo, ready to mingle na siya. O kaya naman yung mga bad habits niya, pinutol niya na yan. Yung pambababae or kung ano man yun, just like na toxic siguro ang pinasukan na samahan nito, Kaya mukhang napagod din siya. Napagod. Nagkaroon siguro siya ng health problem, anxiety,
or may namuo talagang takot. Kaya, by the time na magkakatagpo, tingin ko, heal na rin siya. Or, yung time na makikilala ka niya, dyan na siya makakaramdam na parang, ay, pag nakilala ko to or nakausap ko to, mahihil ko yung sarili ko. Pag pumasok ako sa relasyon na to, parang feeling ko safe ako. So, magkakaroon siya ng ganong klaseng feeling, damdamin. Yung iba sa inyo, ang katangin ng person na to, madrama lang talaga sa buhay. Yung soul niya kasi yun eh. Yung soul niya ang madrama. Ang soul kasi natin, yan eh, sumisigaw yan ng more experience, more yung ganito. So, yung soul niya siguro ang naghahanap ng kakaibang karanasan. Yung mga ganyang klaseng karanasan, yung mga ganitong klaseng karanasan, yung mga ganitong klaseng karanasan. Yung soul niya ang sumisigaw. Kaya malamang, itong person na to, sa past niya, baka siya mismo ang nagtaksil, siya mismo ang gumawa ng negatibong bagay, and then later on, na-realize niya na pangit pala yung ugali niya. Pangit pala yung mga pinaggagawa niya na kailangan ayusin niya, baguhin niya. So, magkakaroon to ng realization. So, yun ang mga parte ng mga ugali ng mga taong ito, yung mga inyong future love partner. Gemini? Yung iba naman, ang katangian niya, masasabi ko na expansion kasi empathy nandito. Masasabi ko na happy siya. Happy siya na siya lang mag-isa sa buhay niya. Hindi niya na kailangan yung ganito. Okay na akong mag-isa. Kung walang manligaw, wala akong makaanong panibagong relasyon, okay na ako. Okay na ako mag-isa. Wala akong pakialam kung wala akong, ganun ang, may pag-uugali siyang ganun. Pero minsan, naisip niya rin na, sinasabi niya na, hindi, pag nakapagrelasyon ako, sakit lang sa ulo yan. Maigi na, ako na lang mag-isa. Magastos lang, yung mga babae, mga lalaki, sakit sa ulo lang yan. Yan ang isang katangian ng inyong person. Pero alamin natin kung ano ang magiging outcome niya dito. Tingnan natin. Blessings, solitude, and then change. Yes. So, ang nakakita kung pagbabagong darating dito, eto, malaking pagbabago, changes, kasi blessings ito. So, outcome nyo, malaking pagbabago. Pagkakataon na darating to, Blessings Tapos dito, biglang lumabas 3 agad, grabe. Hindi makapag-intay, binabalasa pa nga Pero ayan, lumabas na. So, sinasabi sa inyo ng baraha, Gemini, na may malaking pagbabago, blessings, change, or malaking pagkakataon na darating sa inyo. Sa kabila ng inyong mga sitwasyon, or yung inyong mga sarili-sariling paniniwala, mga sarili-sariling yung paniniwala. Tulad ng sabi ko kanina, ano ba yung sinabi ko? Sa iba ko pa mga reading pala, nasabi ko na, siguro sa inyo ko palang unang sasabihin, na dadalhin sa'yo talaga ng universe ang isang tao or ang isang sitwasyon, whether kung good man siya or bad man siya, dadalhin sa'yo na universe. Pero, kinakailangan mag-evolve ka. So, meron kang, sabihin mo, may struggle ka, may hadlang, may kung anong pinagdadaanan ka, kahit ano pa yan, ibibigay sa'yo ng universe yan, then kaya mo naman, yung ibibigay ka sa'yo ng universe, kaya mong i-handle yun. Hindi ka bibigyan ng universe na hindi mo kaya. Inisip mo lang na hindi mo kaya, pero kaya mo yun. Hindi naman ganun kasalbahe ang universe. Binigyan ka ng assignment at yung assignment na yun, pag-aaralan mo kasi yun dapat may matutunan ka doon at ma-overcome mo yun. Okay? So, yung iba sa inyo, ganun. At saka, alam mo, Gemini, tingin ko pag nagtagpo kayo nito, wala nang pag-iisip at pabigla-bigla na lang siguro. Magiging instantly kayo agad.
Kaya, eto, change talaga ang mangyayari sa inyo. Kasi biglaan nga, i-offer to sa iyo ng universe, ano? Kaya, blending with spirit, tapos, soon, devotion time. Para kayong ano dito, instant ramen. Kapag binuhusan ng init tubig, in a few minutes, ready to eat na. Ganun kabilis ang magiging outcome nyo, ang magiging, tawag dito, relasyon nyo, magiging connection nyo. If ever na magkakilala kayo sa online, panigurado ako, willing talaga kayong magtagpo agad-agad. As in, agad-agad. Wala nang pahele-hele. Yung sasabihin mo, na, meron yung iba kasi maarte pa di ba? Kasi, ba't ako mag-i-initiate, babae ako, bla 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 bla. Hindi, kahit babae ka, kahit lalaki ka, kasi pag nakilala mo to, wala na. Doon. Yung init dadaloy sa katawan mo. Yan ang enerhiyang pumapalibot sa'yo. Alam mo yan, Gemini? Kaya malamang na hindi nyo ito mapaglalabanan itong feelings na papasok sa inyo. Kasi sinasabi na ng soul nyo na it's time to change. It's time to a new panibagong blessings, panibagong, kumbaga tapos na yung solitude time nyo dito. Yung pag-iisa nyo, wala na. Binigay na ka ng blessings, tapos na yan. And then pagbabago na, new world, new relationship, new connection. Maging kayo man o hindi. Yung iba sa inyo, ano? Pero lahat ay magkakaroon kayo ng changes dito. Okay? So, Gemini, move on tayo sa soul contract. At kukuhanin ko yung aking iPad. At kasi pag dito ko nilabas ang aking iPad, magre-reflect ako, di ba? Yung screen. At bago yan, susurat ko muna siguro sa papel, ano? Tapos, kuhanan ko ng screenshot dito kay, during ng editing. Sandali lang, ha? Okay, Gemini. Eto ka, ha? Mamaya, ano ko dito sa editing. May 26, 1972, tapos 52 years old ka, 1972, di ba? Tapos, ito yung person mo, sabi mo, May 22, ilang taon? 27 years old. Oo, kasi, may age gap din kayo. Last time, yung Taurus, binigyan ko ng reading. Meron din silang age gap, kaya kinuwenta ko na dito. Kasi, hindi ako marunong magkwenta eh. Palagi calculator eh. So, eto ngayon, ikaw May 26, dito kay May 22, 1945, helper soul ang iyong soul contract sa kanya. Pero itong si May 22, 1945, ang soul contract niya sa'yo, May 26, 1972, wala. Okay? So, yan ang pangalan mo is Courtney Padayaw. Mary Courtney, May 26, 1972. Person ko, May 22, 1945. Okay? So, Ma'am Courtney, sinulat ko sa papel para meron kayong makita dito sa aking screen. And then, mamaya, ipop up ko na lang yung pinaka screenshot na kinuha ko. At maraming salamat, Mary Courtney, Ma'am Courtney. At nag-join po kayo, nag-comment po kayo. Shinare nyo po ang inyong date of birth. At yun po, kayo po ang helper soul nitong si May 22. Pero si May 22 po, wala po siya sa inyong soul contract. Okay? So, ganun po yun, At thank you po. Yung iba po, mga cross-watcher, kung gusto nyo po ng ganito, malaman yung inyong person or yung parents nyo, kung ano ba ang soul contract nyo sa parents nyo, sa kapatid nyo, or co-worker, Pero wag naman marami. Katulad lang nito, yung birthday mo at saka kung sino yung person na yun. Okay? Isa-isa lang. Hindi yung lahat nyo. Okay? So, Gemini, maraming salamat sa inyong like, share, comment, at sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye!